Mabuhay mga kaklase! Sa videong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa ekonomiya. Pag-uusapan natin ang patungkol sa negosyo, serbisyo, benta at kita. Ito ay mga sangay upang malaman natin ang kaalaman patungkol sa paggawa at bubuo ng isang negosyo. Una sa lahat, ano nga ba ang negosyo? Ang negosyo ay isang organisasyon na nagbibigay ng produkto o serbisyo upang kumita. Maaari itong maging maliit na tindahan, malaking korporasyon, o kahit isang individual na nagbebenta ng mga produkto online. Benta. Ang benta ay isang produkto o serbisyong ipinagbibili ng isang negosyo. Ito ang bagay na hindi binibili ng mga consumer upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan o kagustuhan. Kita. Ang kita naman ang paraang natatanggap ng isang negosyo mula sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo. Ito ang pinagmumulan ng kita ng negosyo na ginagamit upang bayaran ang mga gastos, sweldo ng mga empleyado at mga iba pang mga gastos sa operasyon. Ngayon at mapag-aralan na natin ang mga salit na ito kung kaya't alam na natin kung paano magsimula ng negosyo. Sa aktibidad na ito, ako at ang aking kagrupo na 2 pangkat ay magkakaroon ng reporting survey. Pupunta kami ng aking mga kagrupo sa merkado upang manaliksik ng mga impormasyon patungkol sa paggawa ng negosyo. Bayan kami ang ikalawang pangkat. Na ito, magkakaroon ako at ang aming pangkat ng pag-uulat para sa dokumentong patungkol sa negosyo, benta at kita. Batay sa aming aralin, naroon ang aming pangkat upang maghasik ng kaalaman at mga impormasyon. Sa kasalukuyan, ang ating tagapayanang na si Zildin Aldea ay mag-uulat. Mabuhay mga klase, mabuhay sa lahat. So narito po kami ngayon sa Tinda La Paz Market upang kami mayroon ng aming pahayag sa aming mga palinam. Ngayon po, narito po sa aking harapan, ako po ay magtatalakay ng payat sa aming palinam. Magandang umaga po, Dina. Maaari po ba kayo magpakilala sa akin? Meron bang partikular na mga buwan o panahon kung saan mas mataas ang demand para sa inyong produkto at paano po ito nakaka-apekto sa presyo? Ang mas mga buwan ng papuntang buwan ng October to December, yan ang maraming demand ng tao. Tsaka mahal ang presyo kasi mahal din yung supply ng stock. Base po sa inyong palagay, bakit po nagmamahalan ang presyo ng demand? Lalo na pag walang stock, lalo na pag may mga unos tayong nararamdaman, mga bagyo, yung sa mga gulay, mahirap dahil nasisira yung mga gulay natin, tsaka tumataas ang demand ng tao at tumataas din ang presyo. Pangatlo po ang tanong, paano niyo po tinutukoy ang tamang presyo ng inyong produkto upang makasabay sa kompetisyon at matugunan ang demand ng mga mamimili? Yung minimum maximum lang o maximum lang ng presyo na kaya naming mabuhay rin, kaya rin ng mamimili na mabubuhay sila ng maganda at makabili din ng maayos. Ano ang mga pangunahing dahilan ng pagbabago sa demand para sa inyong mga produkto sa nakaraang panahon? Sa mga ganun din, yung calamity natin dito sa atin bansa, yung bagyo, saka yung maraming nasisira, talagang yung product natin bababa o tataas kasi yung dahil sa calamity. Sunod po, paano ninyo pinapamahalaan ang sitwasyon kapag ang supply ay mataas o mas mababa kaysa sa demand? At paano ito nakaka-apekto sa presyo?
Oo. So, ganun din. Wala naman kaming magagawa, mag-balance na yun. Kunti lang tubo namin, kunti rin yung binta namin. Karagdagang tanong ko, ano ang average na halaga ng benta nyo sa bawat buwan o taon? Average? Hindi ko masasabi kung anong kaya. Yung 50% yung katamtaman lang. Hindi ako magsabi na 70%, ganon. Ganon lang patatas, pababa. Ito naman po. Ano ang mga pangunahing salik na nakaka-apekto sa inyong benta? Depende tita kung like mga mangutang na tita, anong effect sa inyo na Siyempre, wala ka nang kung may mag-uutang sa iyo, wala ka nang puhunan, wala ka nang kapital kumbaga. So kailangan iwasan yung utang. Kasi pag may utang ka, magbabayad ka rin, wala ka nang matitira sa iyo hanggang malulugi ka na. Meron ba kayong mga plano para sa paglawak ng inyong negosyo sa hinaharap? May mga plano, syempre, maraming plano. So, kung depende naman sa market ngayon kasi marami na ngayong shopping mall na convenient sa tao. Kaya inaano naman namin yung market na tataas din yung quality ng market. Base po sa inyong dating experience po, paano niyo po ipapahiwatig sa mga manonood natin, especially po sa mga estudyante, kung paano magsimula ng negosyo? Kung gusto nyo magnegosyo, kailangan umpisa, mayroon kayong puhunan, huwag kayong uutang muna. Kailangan pa konti-konting puhunan, mayroon kayo. Diyan lang, i-remove lang yung puhunan nyo, diyan lang muna kayo gagalaw. At saka, kailangan nakatutok kayo sa negosyo nyo, huwag yung ibang tao magtutok ng negosyo nyo. Ano ang mga hamon na kinaharap nyo sa pagpapatakbo ng inyong negosyo? Anong mga estrahenya ninyo para sa mga angat na inyong negosyo? Ano tita ba na ginagamit mga strategy para maka-increase sa inyong business? Siyempre, kailangan mo ring sabay ng kung magkano yung dagdag mo o mura lang yung binta mo, para makasabay ka sa mga ibang negosyante at saka yung pakikisama mo rin sa mga customer mo. At dyan na tayo nagtatapos at maraming salamat po Inang Analyn. Thank you po. Salamat din. Na aming siniyasan. Sana'y magbigay inspirasyon ang bidyong ito sa inyo upang masubukan nyo ding magkaroon ng negosyo. Muli, ako po si Trixie J. Magaso. At ako naman po si Trixie A. Magaso at ito po ang aming ulat. Muli ako po si Jolene Aldea bilang isang survey analyzer, reporter, and video editor. Trixie and Trixie K. Magaso, Margaret Jane Palma, and Carl Chonsuranos. Kami po ang Group 2.